Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion ngayong June 7. Who will pick you, who will pick up your cloak? Elijah and Elisha. Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. At ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 2 Kings chapter 2 verse 1 to 11. At ang pabasahin ko po is galing sa 2 Kings chapter 2 verse 9. Ang sabi ko ay, When they had crossed, Elijah said to Elisha, Tell me, what can I do for you before I am taken from you? Let me inherit a double portion of your spirit. Elisha replied. Sa passage na ito, malapit nang matapos ang earthly ministry ni Elijah. Alam niyang kukunin na siya ng Diyos at alam din ni Elisha na malapit na silang maghiwalay. Ngunit sa halip na magtapos lamang ang kwento ni Elijah, makikita natin kung paano pinagpatuloy ng Diyos ang kanyang gawain sa pamamagitan ni Elisha. At dito natin makikita ang tatlong mahalagang teachings. Ang una ay, Elijah trained Elisha like a father trains a son. Hindi lang basta kasama ni Elijah si Elisha. Sa loob ng maraming taon, tinuruan niya ito, ginabayan at hinubog para sa gawaing pinagkatiwala ng Diyos. Pinapakita nito ang kahalagahan ng discipleship at mentoring. Sa Christian life, hindi sapat na lumago tayo ng mag-isa. Tinatawag din tayo ng Diyos na mag-invest sa ibang tao. Lahat tayo ay may natututunan mula sa mga nauna sa atin at darating din ang panahon na tayo naman ang magiging gabay sa iba. Ang tanong ay, sino ang tinutulungan natin lumago sa pananampalataya? Ang pangalawa, Elisha asked for a double portion of Elijah's spirit. Nang tanungin ni Elijah kung ano ang kanyang hiling, hindi humingi si Elisha ng kayamanan, posisyon o kasikatan. Humingi siya ng double portion ng espiritu ni Elijah. Ibig sabihin, gusto niyang ipagpatuloy at higit pang mapalawak ang gawain ng Diyos na nasimulan ng kanyang mentor. Napakagandang halimbawa nito para sa atin. Sa halip na ituon ang ating panalangin sa pansamantalang bagay, mas mahalagang hangarin natin ang spiritual na paglago at mas malalim na relasyon sa Diyos. Kapag ang Diyos ang ating pangunahing hinahanap, ang iba pang bagay ay ilalagay niya sa tamang lugar. At ang panghuli, Elisha performed more miracles than Elijah. Pagkatapos kunin si Elijah, pinagpatuloy ni Elisha ang gawain ng Diyos. At sa kalaunan, mas marami pa siyang nagawang himala kaysa sa kanyang mentor. Hindi ito dahil mas dakila siya kay Elijah. Ito ay dahil tapat ang Diyos sa pagpapatuloy ng kanyang gawain sa bawat henerasyon. Ipinapakita nito na ang layunin ng Diyos ay hindi lamang magkaroon ng isang faithful servant, kundi magpalago ng mas marami pang servants na magdadala ng kanyang mensahe. Ang devotion na ito ay nagpapaalala sa atin na ang buhay natin ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nagagawa natin ngayon. Kasama rin dito ang legacy na iniwan natin sa iba. Yun lamang.